Welcome and welcome back mga makamakas. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang apat na nakakatakot na lugar dito sa mundo. Pero bago yon, kung mahilig ka sa mga ganitong video, huwag mo kalimutan i-click ang subscribe. Click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong ilalabas na video. Number 4. St. George Church, Czech Republic. Sa Lokoba, may maliit na bayan sa Czech Republic na inabandona noong 14th century. Ang simbahan ay puno ng mga nakatatakot na puting figurine at binansagang The Ghost of St. George Church. Ang mga nakamamanghang figurine ay sinakop ang buong gusali. May mga nakatayo sa pinto, mga nakaupo sa bangko at nagtitipon sa gilid ng altar. Itinayo ang Ghost of St. George Church noong 1352 na nasa taas ng isang maliit na bayan na may 708 residente. Ang simbahan ay inabandona matapos gumuho ang bubong sa libing noong 1968 at ang kongregasyon ay nagsimula ng magmisa sa labas. Simpleng iniwan at iniwasan ito sa paniniwalang ito ay sinumpa at tinitirhan ng mga multo. Pero di nagtagal, ang pamayanan ay naging interesado sa pag-aayos sa simbahan. Ngunit kulang ang kanilang pondo upang magawa ito. At noong 2012, ang local artist na si Jacob Hadraba ay gumawa ng 32 life-size sculpture na kasalukuyang sumakop sa mga gusali. Ginawa niyang modelo ang kanyang mga kamag-aral upang matapos ito. Ang kanilang mga nilikha ay nagrepresenta sa mga Bohemian na dating naninirahan sa mga rehiyon pero napatalsik sa Czech Republic matapos ang World War II. Salamat sa nilikha ni Hadraba, ang simbahan naging sentro ng atraksyon at ng turista at tumatanggap ng pondo na kailangan nila upang isagawa ang pagpapaayos ng simbahan. At ayon sa caretaker na si Peter Krockel, bagamat maraming turista ang pumupunta dito, ay marami pa ring mga natatakot na sumilip dito. Number 3. St. Alban Sanatorium, Virginia, USA. Ang St. Alban Sanatorium ay isang abandonadong mental hospital sa Red Forge, Virginia, USA na orihinal bilang boys' school. Ang school ay tinuturing na most haunted location sa United States. May mga kwento na ang mga tauhan at nagpapatakbo ng paaralan ay bully o mapanakit na naging dahilan ng pagpapakamatay ng mga estudyante. At noong 1916, ang building ay na-repurpose bilang psychiatric infirmary at inadvertise bilang kalili ng mga asylum sa buong bansa na may isang rooftop garden, bowling alley at isang maliit na farm. Ito ay malayo sa katotohanan na ang St. Alban Sanatorium ay may mga pasyenteng brutally experiment at treatment na walang pahintulot at iniiwan ng kanilang mga pasyente na permanently disabled o mas malala pa dahil sa kanilang mga eksperimento. Nakagaya na lamang ng lobotomies, electroconvulsive therapy at ang tinatawag na hydrotherapy at involved din dito ang dropping cold wet towel. Ang mga tauhan ng sinasabing paaralan ay kulang sa kagamitan at hindi nabibigyan ng sapat na oras ang libo-libo nilang pasyente dahil sa dami nito. Kaya di na nakakagulat na maraming mga pasyente ang nagpakamatay at ang humingi ng institusyon sa wakas ay nagsarado noong 1990 at makalipas ang ilang mga taon, iginigiit ng paranormal expert at mga investigator na lahat ay di umalis sa gusali. Maraming mga tao ang nagsasabi na nakakakita sila ng mga lumulutang na bagay at mga anino at nakakadinig ng mga ingay at iba't ibang mga boses. At ayon sa mga bumibisita dito sa gusali, ang gusali ay sobrang dilim at nakakatakot at mayroon ibang pakiramdam. Number 2. Overton Bridge, Scott Island. Noong 1960, sa Overton Bridge ay hindi maipaliwanag ang pagpapakamatay o pagkawala ng nasa pagitan na 300 at 600 na mga aso. Ayon sa mga amo, nakitaan nila ang kanilang mga alaga ng kakaibang pag-uugali na nauwi sa pagpapakamatay ng mga ito. At may mga pag-uulat na nakikita nila ang kanilang mga alaga na patakbo-takbo sa gilid ng tulay na sobrang bilis at kung minsan ay bumubulusok ito sa taas na 50 feet na batuhan.
dahil sa pagtalon nito. At may mga kwento na kapag nahulog ng buhay ang mga aso ay aakyat muli ito at muling tatalon. Dahil sa pangyayaring ito, ang mga taga dito ay naniniwala na merong paranormal activity o misteryong nangyayari. Pero ayon sa mga eksperto na baka ito ay dala lamang ng labis na pagiging malikhain ng mga taga dito, lalo na't ang mga residente ng Dumbarton ay kilala sa kanilang mga pamahiin. Pero ang kasaysayan ng mga asong tumalon sa Overton Bridge ay lumaganap at kumalat sa international headline. At isang pagsisiyasat ang isinagawa ng Scottish Society tungkol sa pangyayaring ito. Ang mga investigador ay inumpisang imbestigahan ng tulay at nakita nila sa baba na mayroong isang animal activity na naaamoy ng mga aso gamit ang kanilang superior sense smell na pinipilit nitong abutin at nagiging sanhi ng pagpapakamatay ng mga ito. Number 1. Capuchin Monastery, Catacombs, Sicily. Kung titingnan ang monastery in Palermo, Sicily, ay tulad lamang ng normal na gusali. Ngunit ang hindi kapansin-pansin na gusali ay naglalaman ng 8,000 dress mummies na lantarang ipinapakita sa dingding. At ang catacombs ay ang sinasabing pambansang hierograpiyang monastery na nasa Europa ang pag-alaga at pag-iimbestiga sa mga bangkay. Ito ay ang isang partikular na Sicilian. Ang mga bangkay ay nasa iba't ibang estado ng pagpepreserba sa katawan. Ang pinakamatandang bangkay ay si Silvestro da Gobbio na isang fraile at pumanaw noong 1599. Sumali siya sa isang eksklusibong fraile, ngunit habang tumatagal ay dumalawak ito sa mga benefactors at nobles. At isa sa pinakabatang bangkay ay si Losaria Lombardo na pumanaw noong 1920 sa edad na 2 taong gulang lamang. Siya ay isa sa pinakabagong karagdagan sa catacombs na may mga magkakaibang silid sa loob ng catacombs na nakatuon sa iba't ibang uri ng mga tao, kabilang na ang isa para sa mga rehiyong figura, isa para sa mga profesional, kabilang na ang mga doktor, at isang silid naman para sa mga kababaihan at mga kabataan. Ang mga katawan ay modified naturally dahil sa dry atmosphere ng catacombs. Si Losaria Lombardo ay binansagang Sleeping Beauty, ay lubos na napanatili ang kanyang batang muka, halos parang natutulog lamang ito. At ang kinamatay ng naturang Sleeping Beauty ay ang sakit na pulmonya, na dahilan ay ang Spanish flu. Ang kanyang ama ay nalungkot sa pagkawala ni Losaria, kaya naman napagpasya nitong lumapit sa isang balsamador at tinanong kung paano mapanatili ang katawan ng kanyang anak. At ang balsamador at ang kanyang ama ay nagkasundo na ilihim ang formula. At sa buong Sicily, si Losaria ay kilala bilang Sleeping Beauty at isang mahiwagang little angel. Habang ang mga sayentipiko ay maraming natutunan mula sa mga labi na nandito, at ang lugar ay napanatiling nakakatakot dahil punong-puno ito ng mga dress mummies. Sa tingin mo, kaya mo bang pumunta sa mga lugar na to? Matapang ka ba para pumasok? Thank you for watching! Huwag mo kalimutan i-click ang subscribe. Click na rin ang notification bell para lagi kang updated.